Nagisa ang kinatawan ng Meta platform sa ika-4 na pagdinig ng House Strike Committee. Samantala, may isinawalat naman ng Philippine Coast Guard tungkol sa mga pro-China vlogger na nagpapakalat ng kasinungalingan at malisyosong post na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Nagbabalik si Zai Chua para sa detalye. Live. Zai? Princess, katatapos nga lang kahapon na ika-4 na pagdinig ng TRICOM at ating balikan ang mga mainit na pangyayari dito. Could I say that you recognize that Meta bears some responsibility for what is shared and posted on Facebook or Instagram? Mr. Chairman, if I may. Sir, every individual user bears the ultimate responsibility for what he or she posts on our platforms. I think that it's important to underline that That's point. a given. That's a given. Okay. Now, Right. what I'm asking is whether Meta bears some responsibility for what is shared and posted on Facebook and Instagram. That's my question. Yeah. So what I would say is we absolutely. Do you? Ng pahayag ni Antipolo City Representative Romeo Acop at Dr. Rafael Frankel, Director of Public Policy for Southeast Asia ng Meta, matapos mabigong sagutin ni Frankel ang kanilang pananagutan sa pagpapalaganap ng mga peking balita at mapanirang content online. Ayon kay Frankel, ang pananagutan sa pagpapakalat ng fake news ay nasa taong nag-post nito. Ngunit dagdag nito na sinisikap ng Meta na balansehin ang karapatan ng malayang pagpapahayag at pagkakaroon sa ligtas at responsableng digital space. Hindi naman nasiyahan si Acop sa mga naging tugon ni Frankel na tila ipinasa ng Meta ang buong responsibilidad sa user ng kanilang platform. Dagdag ni Acop na bilang bahagi ng kanilang tungkulin sa lehislatibo, panahon na upang muling bisitahin ang kasalukuyang legal na babalangkas sa mga platform ng social media. As part of our legislative duties, I think it may be time to revisit the current legal framework regarding these social media platforms, if only to incentivize them to further crack down on these types of illegal posts. Suportado naman ng Meta ang hakbang ng House Strike Committee na bumuo ng regulasyon upang matugunan ang pagkalat ng fake news. Samantala, ibinunyag ni Philippine Coast Guard o PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, ang isa umunong coordinated at malicious campaign ng pagpapakalat ng mga fake news ng pagtatanggol sa bansang China kaugnay ng pinagagawang teritoryo sa pagitan ng Pilipinas. Idinatali ni Tariela na ang dalawang Pilipinong vloggers na sina Ana Malindog Uy at Ato Paglinawan ay lantaran umanong nagpo-post ng mga content na pumapabor sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea o WPS. Ayon kay Tariela, kabilang sa kailang mga pahayag ang pagbibintang sa PCG sa mga komprontasyon sa WPS, pagtatanggol sa mga kontrobersyal na Chinese-linked Philippine Offshore Gaming Operators o POGO at pagbaliwala sa presensya ng mga Chinese spy sa Pilipinas. Dahil po sa mga maling impormasyon na ito na ipinapakalat sa West Philippine Sea, ay nahahati po ang opinyon ng ating mga kababayang Pilipino. Minsan po naniniwala silang walang West Philippine Sea, minsan naniniwala silang tayo ay inuudyukan lamang ng Amerika, minsan sila ay naniniwala na ang gobyerno mismo ang gumugulo pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Nagpahayag ng pagkabahala ang mga mambabatas, kabilang si House Assistant Majority Leader at Manila 1st District Representative Ernesto Dionisio Jr. na iginiit na kailangang mabunyag ang mga pro-China vloggers na ito. Hinikayat ni Dionisio ang mga vloggers na gumawa ng content na nagtatanggol sa pambansang interes sa halip na kalabanin ang sariling bansa. Sa huli, nanawagan ito sa mga Pilipino na magkaisa laban sa mga negatibong naratibo ng China. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Zai Chua, Congress News. Maraming salamat, Zai Chua.